1987, muling umigting ang ingay tungkol sa isyu ng demonic possession nang magsalita ulit ang Santo Papa tungkol dito. Ayon kay Pope John Paul II, patuloy pa rin ang pakikipaglaban natin sa hari ng kadiliman na siyang pangunahing tungkulin ni San Miguel dahil buhay at aktibo pa rin ito hanggang ngayon. Dahil dito, mismong ang Vatican na ang nagdeklara ng all-out war laban sa demonyo. Noong 2007, nagpalabas ng direktiba si Pope Benedict na nagsasabing kailangang magtalaga ng exorcist ang bawat diocese sa buong mundo. All exorcists are unanimous na talagang dumadami ng mga cases of hindi lamang possession, pati na rin yung mga lesser forms of demonic attack, yung oppression, obsession. And it is something that is very alarming. That's why even the Vatican has provided a course, isang kurso on exorcism and deliverance para magturo. Dito sa Pilipinas, nakita ni Father Jose Francisco Siquilla ang pagtaas sa kaso ng demonic possession noong siya ay nakatalaga sa Quiapo Church. Dumadami, especially sa Quiapo, marami pupunta dyan. Kasi maraming grupo dyan na mga occult practitioners, mga spiritistas, mga manghuhula, and then later on they get possessed at tumatakbo. Hindi makalilimutan ni Father Siquilla ang unang pagkakataong humarap siya sa demonyo ng isang nasasapiang lalaki ang inilapit sa kanya. Of course, takot ako, no? Because I didn't really, first experience ko yun. No? Hindi ko alam yung anong, I knew what to do, but of course, iba yung nandun ka na. No? And so, I was parang baptism of fire ko yun. And because of with the grace of God, naging okay naman yung tao. And suddenly, yung cases started to arrive again. Hindi inaasahan ni Father Siquilla na ito na ang magiging simula ng isang pangmatagalang tungkulin. Doon nag-umpisa, they started calling me, no? Dahil nalaman nila na nagkaroon ako ng experience. And Bishop Buhay gave me the faculty to exercise siya yung unang-una sa lahat because sabi niya, Josis, may degree ka sa psychology and mukhang this will help you to discern and diagnose better. No? Bilang paghahanda, pumunta si Father Siquilla sa Roma para mag-aral at kumonsulta na rin kay Father Gabriel Amor, ang Chief Exorcist ng Vatican. Sa pagbalik niya, unti-unti niyang binuo ang grupo na makatutuwang niya sa kanyang misyon. Ibang-iba ang buhay ng mga miyembro ng exorcism team ng Archdiocese of Manila bago pa man sila mapagsama-sama ni Father Siquilla. Si Father Mateo, isang misyonerong pare, ay nagbabakasyon noon sa Espanya nang malaman niyang gusto siyang kunin ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales bilang exorcist. This was offered to somebody else, but then nobody liked to accept it because, it's very... Then they asked me, do you like to accept? I didn't know at that time exactly what it meant, no? And I was surprised, no? Because I had never exercised in my life. So when they told me that so I didn't know what to, I was so shocked, so surprised. But anyway, so if there is no other, I said, I will offer myself. Bagamat abala sa kanyang sariling parokya si Father Jojo Zerudo noon, hindi rin niya natanggihan ang tawag ng isang bagong misyon. Si Father Jose at si Father Mateo, siguro nakita lang mahilig ka bumuntot, ganyan. Bumuntot. Tapos they went to the bishop and they asked the bishop, they proposed to the bishop na mag-appoint ng exorcist sa diocese. Tapos, siyempre, hiningan sila ng recommendation, pangalan kong binigay nila. Yun na, isang araw, dumating na lang sa akin na merong appointment. Si Father Bobby de la Cruz naman, walang balak magpari dati. At nang maging diakono, mas lalong wala sa plano niya maging miyembro ng exorcism team.
Pero tila Diyos na ang nagtalaga sa kanya sa pwesto. Ang interest ko ay makatulong talaga sa tao. No? Lalong-lalo na nakita kong nahihirapan yung mga tao. Importante para sa akin na meron kaming tugon sa mga ganitong problema. No? Lalong-lalo na ang simbahan. Hindi naman namin pwedeng ituro na lang, sige, punta na lang kayo sa albularyo. Dapat meron akong magawa para dun sa mga taong nahihirapan. Inanyayahan nila ako, no? Sumama dun sa mga interviews. Unang-una, mga deliverance. Tinanong nila, pwede ka ba, Father? Sige, di sasama ako. Samantala, bagamat dati nang may interes sa ministeryo ng exorcism si Sister Lay McCoy, matagal rin siyang naghintay bago dumating ang isang imbitasyon mula kay Father Siquia. I see the ministry both as a vocation and a mission. It is a vocation kasi tawag yun eh. Hindi si Father Joseph ang nag-invite, pero ang tawag ng galing sa Diyos. And it is a mission. It is a form of apostolate na tinatawag ako ngayon, another form of ministry. We work for young people, pero this time it's a different form of ministry. But just the same to help troubled people, especially those beset by evil spirits. Kahit bago pa lamang magkakasama, napasabak agad sa laban ng exorcism team. Iba't ibang pagpapatunay ng demonic attack ang kanila agad nakita.